Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 14, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Magpapatupad ngayong araw, August 14, ang work from home arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno. Alinsunod ito sa inilabas na Memorandum Circular No. 126 ng Malacanang na pinirmahan ni Executive Secretary Ralph Recto. Hindi naman kasama sa work from home setup ang mga ahensya na may kinalaman sa pagbibigay ng basic at health services, gayon din ang mga rumiresponde sa kalamidad. Kasama rin sa sirkular ang pagsasagawa ng alternative learning modes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong eskwelahan. Sakop ng kautusan ang National Capital Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Ang naturang kautusan ay base na rin sa naging rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa heavy rainfall warning na inilabas ng PAG-ASA. Inaasahang magsisimula na ang budget deliberation sa Senado sa mga susunod na araw. Ito ay matapos na formal na matanggap ng Senado noong August 11 ang kopya ng 2027 National Expenditure Program o NEP. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, anong araw i-schedule ng Senate ang budget hearings nila? Aga itatakda ng Senate Committee on Finance itong budget deliberations tuwing araw ng Huwebes at Biyernes. Ito ay ayon na rin sa chairperson ng komite na si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Aminado si Senator Ejercito na hamon ngayon sa kanila na pagsabayin ang budget hearing sa impeachment trial at regular na sesyon. Ito ay dahil wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan talaga aabutin ang ginagawang paglilitis kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Kasabay pa nito ang gagawing pagtatalakay sa 2027 proposed national budget. Bukod pa yan sa regular na sesyon ng mga senador. Kaya naman nagpasya siya na ilaan na ang mga araw ng Huwebes at Biyernes para sa budget deliberations. Monday to Wednesday, may impeachment hearings kami. Tapos may plenary session pa. So, dati po, pag budget season, buong linggo, budget hearings yan. But now, I will only have Thursday and Friday as chairman of finance to schedule. Sometimes Saturday pa. Pero kawawa naman ang sekretary at wala nang pahingas. Isa pa sa kanilang aalalahanin ngayon ay kung saan isasagawa ang budget hearings dahil karamihan ng committee room sa Senado ay ginagamit sa impeachment trial. Isa sa ginawa nilang solusyon ay ang magrenta ng ilang conference room sa Philippine International Convention Center o PICC. So ngayon, all the finance committee hearings will be in the Senate pag budget season. All the other committees will be in PICC kasi no choice na. Kaya lang pag finance, dito lang kasi the records are all here. Mahirap naman kung ita-transfer back and forth. August 11 nang formal na matanggap ng Senado ang kopya ng 2027 National Expenditure Program o NEP. Agad sa katunayan kahapon dahil may schedule ang Commission on Appointments dito sa Senado para sa confirmation ng ilang matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Yung ilang committee hearings ng mga senador ay isinagawa na sa PICC. So kapag nagsimula na yung budget deliberations kasabay ng iba pang regular na committee hearings ng mga senador, inaasahang ganito na yung magiging setup dito sa Senado kung saan yung ibang hearings or particular yung budget hearings ay dito mismo sa building ng Senate at yung sa PICC naman ay para naman doon sa ibang committee hearings ng ibang komite ng Senado. Ayan muna update, balik sa iyo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina.
Mas malala pa sa dating pork barrel ang Leadership Fund ng Department of Public Works and Highways o DPWH ayon kay Senator Panfilo Lacson. Dahil sa preparation stage pa lamang ng budget, nakasingit na ang naturang pondo para sa mga mambabatas. Gayunpaman, binigyang diin ni Senator Lacson na walang masama sa institutional amendments. Ngunit para sa senador, dapat alisin ang sistemang nagbibigay ng pagkakataon sa mga mambabatas na magpasok ng mga proyektong maaring mauwi sa abuso at korupsyon. Ang problema nga, lalong na abuso. Sa halip na nakontenta sa 200 billion, wala na, unli na. Umabot na ng pagkarami-rami. So sinabi ko naman, it doesn't automatically mean na merong misuse, kung merong allocable. Pero it is, it could open the floodgates sa abuse, sa corruption. Why? Kaya nga umaabot na ng meron tayong narinig na 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion, merong 4 billion. We never heard that before. Samantala, tiniyak ng bagong Senate Committee on Finance Chairperson na si Senator Joseph Victor J.B. Ejercito na hindi na magkakaroon ng Leadership Fund sa 2027 national budget at magiging bukas sa publiko ang budget deliberation sa Senado. Pero as far as we are concerned, walang mangyayaling leadership fund. No? Ipagpapatuloy ko dahil si SP Win, nung siya yung financier, wala daw siyang ganun. So, hindi na maulit. Walang ganun na mangyayari. Hindi kukonsintihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung nalaman niya ang tungkol sa issue ng Leadership Fund na isiniwalat ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patunayan nito, ang Pangulo pa ang unang nag-utos na imbestigahan ang mga maanumalyang proyekto kabilang na ang flood control projects. Iginiit naman ng palasyo na walang masama sa mga proyekto ng mga opisyal kung makabubuti ito sa publiko at walang kickback o anomalya. Gayunpaman, tiniyak nito na walang leadership fund sa kanilang 2027 proposed budget. Sa totoo lang po ay hindi naman talaga masama. Kung merong project ang ibang mga officials, kung ito ay talagang mapapakinabangan ng ating mga kababayan, walang kickbacks, walang anumang anomalya. Nilinaw ng Department of Justice na sapat ang kanilang ebidensya sa pagsasampa ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Wala naman silang nakikitang ebidensya upang ituring na inciting to sedition ang naging pahayag ng Vice Presidente laban sa Pangulo at sa iba pang mataas na opisyal taliwas sa pananaw ng palasyo. Narito ang ulat ni JP Nunez. Inatasan na ng Quezon City Regional Trial Court ang Department of Justice o DOJ na tumugon sa isinumiting motion to quash ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats na isinampa noong August 11. We're forwarded a copy of the order of the court. No? The order of the court stating that the prosecution is given a period to file yung kanyang comment doon sa motion to recall or to hold in abeyance the issuance of the warrant of arrest and motion to quash was received yesterday. So most likely we anticipate that it could have been filed either Tuesday or Wednesday of this week. Iginiit din ni Attorney Fadulyon na nakabatay sa ebidensya ang pagsasampa ng grave threats case. Pero hindi anya itinuturing na inciting to sedition ang pahayag ni VP Sara. Ayon sa Prosecutor General, hindi pa napatutunayang nag-uudyok ang Vice Presidente sa publiko na lumaban sa pamahalaan. Taliwas sa naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sabi ko nga, kulang pa yun. As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is, there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally,
my opinion, for me, but I cannot go against the DOJ, there is this element of inciting to sedition. We had mentioned that it is not inciting to sedition, no, when these are just mere utterance or speeches, no, when it is not proven that the accused or the defendant incited the people to rise publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. So, ito po yung maaaring yun po ang pananaw ng ating palace spokesperson. Pero ito po yung naging findings naman po ng ating mga prosecutors nung ito po ay sinubject to preliminary investigation. Una nang ibinasura ng DOJ ang inciting to sedition complaint laban kay VP Duterte dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Samantala, tinugunan din ng DOJ ang argumento ng kampo ng Vice-Presidente na hindi siya maaaring usigin habang may impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay Attorney Padulyon, magkaiba ang criminal case at impeachment proceedings. Whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No, this is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained even if the accused in this case is an impeachable officer. No, kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng filean ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice. Para kay Yusek Castro, magkaiba ang layunin ng criminal case at impeachment proceedings. Kaya maaari umanong harapin ng Vice-Presidente ang dalawang kaso ng sabay. Sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan. Dagdag pa ng opisyal, kung sakaling madismiss man ang impeachment case laban kay VP Duterte, maaari pa rin siyang managot sa hiwalay na criminal case na isinampa ng DOJ ayon kay Castro. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng panig ni Vice President Sara Duterte ang pangangailangan ng oral arguments kaugnay ng inihain nilang motion to quash sa kasong grave threats na isinampa laban sa bise. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim ng Chua Lim and Associates, naghain na ang depensa ng manifestation upang bigyang diin ang kahalagahan ng pagdinig sa mosyon. Paliwanag ng abogado, malawak ang maaaring maging epekto ng mga kasong ito dahil kung maaaring kasuhan at litisin ang isang nakaupong vice-presidente. Maaari rin umanong mangyari ito sa iba pang incumbent impeachable officials. Kabilang ang ombudsman, mga miyembro ng constitutional commissions, mga mahistrado ng Supreme Court at maging ang Pangulo. Kinasuhan ng grave threats si BP Sara ng Department of Justice sa Quezon City Regional Trial Court dahil sa umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, iba-ibang termino ang ating naririnig sa pagitan ng prosecution at depensa. At kamakailan ay mainit na pinagtalunan ang tungkol sa leading at misleading questions. Ating alamin ang pagkakaiba ng mga ito at ano rin ang dahilan bakit ipinagbabawal ang misleading questions sa kahit anong pagdinig.
May report si Rosa Licos. Naging mainit na usapin ang tungkol sa misleading questions kasunod ng tensyon sa pagitan ni na Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa Day 15 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sinundan ito ng social media post ng isang private prosecutor na si Attorney Amando Vergil-Ligutan na pinuna at inireklamo naman sa impeachment court ng lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng leading at misleading questions? Ayon sa constitutional law expert na si Attorney Lulu Reyes, ang leading questions ay deklaratibo at pinahihintulutan sa cross-examination o pagtatanong ng abogado sa testigo ng kabilang partido upang i-test ang katotohanan sa testimonya ng testigo. Ang leading questions ay mga tanong na maaaring sagutin ng oo o hindi. Bawal ito sa direct examination o kapag ang sariling abogado ng testigo ang nagtatanong dahil dapat ang testigo ang nagsasalaysay ng katotohanan. So sa cross-examination, pwedeng i-test nung kabilang abogado by asking leading questions na declarative in form just to see whether or not the witness is telling the truth or is in fact competent to make that testimony. So yan, yes or no question yan. Ganon ang style pagdating sa cross-examination. Ilan sa halimbawa ng leading questions sa isinagawang cross-examination ni Attorney Ferrer sa State Auditor ng Commission on Audit ay tungkol sa pagiging independent ng komisyon. COA should be free from political pressure. Tama? In your opinion? COA po is an independent body. Wala po, independent. Free dapat siya from legislative interference. Opo, independent po ang COA. Samantala, mahigpit namang ipinagbabawal ang misleading question sa kahit anong uri ng paglilitis, cross-examination man o direct. Ayon kay Attorney Reyes, maituturing na misleading ang isang tanong kung pinipilit nito ang testigo na sumagot ng oo o hindi lamang sa isang napakakomplikadong tanong na kinakailangan ng explanation o paliwanag. Kailan natin sinasabi na misleading yung questions? Unang-una, misleading siya kung pinipilit niya yung testigong sumagot ng yes or no lang, pero yung tanong or question, napaka-complex. Kailangan ng explanation. So, yan, nangyayari yan, nakita natin in the past during the impeachment trial. Pag kino-cross-examine yung ibang witnesses, ang haba-haba ng tanong, compound questions, ang dami-daming pwedeng isagot, tapos pinipilit nila yung witnesses na, no, answer only in yes or no. Yan, misleading yan. Isang klase pa ng misleading question, mini-misquote or tinutwist yung sinabi ng witness earlier. Halimbawa, sinabi nung witness na hindi ko po sinama yan sa aking audit review kasi hindi siya na-submit. So, misleading, sasabihin hindi mo yan kasi sinama dahil ayaw mo lang na isama. So, tinutwist na yung statements ng witnesses. Gate pa ng constitutional law expert, bawal ang misleading questions sa anumang paglilitis dahil binubura nito ang katotohanan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV, magbabalik ang C-News. Isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor ngayon ng PAG-ASA. Nasa layong 2,040 kilometers ito ng silangan ng extreme northern Luzon, alas 10 kaninang umaga. Ayon sa State Weather Bureau, may medium chance ito na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Sa ngayon, walang LPA o bagyo sa loob ng PAR pero malaking bahagi ng Luzon ay nakararanas ng pagulan dahil sa epekto ng habagat. Sinuspindi na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang expanded number coding scheme sa Metro Manila ngayong Biyernes. Epektibo ito mula kanina ang 10:30 a.m. Bunsod ito ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng habagat.
Payo naman ang ahensya sa mga motorista na planuhin ang kanilang mga biyahe, mag-monitor ng flood at traffic updates. Nahuli ng Land Transportation Office o LTO ang isang supercar na gumamit ng peking plaka habang binabaybay ang EDSA Ortigas. Batay sa verifikasyon ng LTO, napatunayang hindi tugma ang alphanumeric combination ng plate number na ginamit sa orihinal na motor vehicle license plate number ng sasakyan. Bunsod nito, naglabas ng show cause order o SCO ang ahensya laban sa rehistradong may-ari at itinalagang driver ng naturang supercar. Isinailalim naman sa 70 araw na preventive suspension ang lisensya ng driver at inatasang isuko ito sa Intelligence and Investigation Division. Inilagay rin sa alarm status ang supercar at inatasan ng Law Enforcement Service na ipatupad ang pag-i-impound sa sasakyan. Binigyang diin ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao na walang BIP sa pagpapatupad ng batas at hindi magiging dahilan ang pangalan, katayuan o halaga ng sasakyan para makaiwas sa pananagutan. Naniniwala ang Energy Regulatory Commission o ERC na kayang alisin sa singil sa kuryente ng mga consumer ang non-technical system loss. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy kahapon, sinabi ng ERC na nasa humigit kumulang 1% na lamang ang non-technical system loss ng mga distribution utility. Ang non-technical system loss ay tumutukoy sa nawawalang kuryente dahil sa human error, meter tampering o electricity theft. As far as the non-technical system loss component, nakita naman natin na at present ang performance ng ating distribution utilities would place them at around 1% na. And if we will further adjust the allowable cap for the non-technical system loss, they will be able to comply. Ang katumbas lang naman na pwedeng gawin din is to adjust yung kanilang tariffs so they'll be able to afford yung mga anti-pilferage measures that they can undertake, also yung pag-minimize ng mga meter errors dun sa kanilang operation. So that cost, assuming meron pang matira sa kanila na non-technical system loss, will not be of that magnitude that will affect their viability. Isinusulong din ng DOE ang pag-amyenda sa anti-pilferage law upang mas mapalakas ang pagtugon sa mga illegal connection at iba pang uri ng electricity theft. Inaasahang tatalakayin ng National Grid Corporation of the Philippines ngayong araw ang system loss o nawawalang kuryente sa panig ng transmission. Ito ay matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag ipapasan sa mga consumer ang system loss charge. Mula sa San Juan City, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na yung partikular na napag-usapan dyan sa NGCP, lalo pa patungkol sa system loss? Hindi sinisingil sa consumers ang transmission technical system loss ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito ang nilinaw ng grid operator sa gitna ng mga hakbang upang matanggal ang system loss charge sa panig ng mga electricity consumer. Paliwanag ng NGCP, ang technical system loss ay natural o pangkaraniwang pagkawala ng kuryente habang dumadaloy ito sa mga transmission line. Isaanali itong pangyayari sa lahat ng power systems na hindi maiiwasan. Upang mabawasan ang ganitong pagkawala, nag-install at nagmamantini ang NGCP ng mga specialized equipment gaya ng capacitor bank at STATCOM. Samantala, ang non-technical systems loss ay kaugnay ng mga illegal na connection, pagnanakaw ng kuryente at jumper line na anilay nangyayari sa distribution level. Binigyan din ng NGCP na ang mga ganitong non-technical loss
ay tungkulin ng mga distribution utility na tugunan at hindi transmission operator. Kamakailan inilahad ng Department of Energy o DOE na pinag-aaralan pa rin nila kung paano mawawala ang system loss. Alinsunod dito sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA na hindi dapat pinapasan ng mga consumer ang mga kuryenteng hindi naman nila ginagamit. Binigyan din ni Energy Secretary Sharon Garin na walang bansa na zero sa technical system loss na kuryenteng nawawala sa linya mula sa generation company papunta sa grid o transmission line. Gayunman, tinitingnan pa rin nila kung paano ito mapabawasan gaya ng posibleng pagpapalit ng ilang linya ng kuryente habang bumubuo ng task force katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa non-technical system loss na dulot pangunahin na ng filterage o pagnanakaw ng kuryente. Naghahanda na rin nila ang bawat kaukulang ahensya ng gobyerno para sa kanilang panukalang reforma sa budget o polisiya upang mawala ang system loss sa singil sa kuryente. Aga bukod sa system loss, inihayag din ng NGCP ang pagtataas sa kanilang transmission rate para sa buwan sa July 2026 billing na umaabot ng nasa 3 centavos per kilowatt hour. Mula dito sa San Juan City, balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Inilagay sa red alert status ang Visayas Grid. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nananatili ang red alert status sa Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Nasa 2,800 megawatts ang available capacity ng Mindanao Grid habang ang peak demand ay 2,619 megawatts. Samantala, isa sa ilalim naman sa yellow alert ang Mindanao Grid ng alauna hanggang alas 5 ng hapon at alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Ang available capacity ay nasa 2,269 megawatts habang ang peak demand ay inaasahang aabot sa 2,511 megawatts. Ang dahilan ng alert status ay ang force outage ng Unit 1 at 2 ng Therma Visayas Incorporated na isang major coal-fired plant. Mababa rin ang electricity imports mula Mindanao dahil sa maintenance shutdown ng Unit 2 ng GN Power Kauswagan sa Lanao del Norte at emergency shutdown ng Unit 1 dahil sa boiler tube leak. Umabot ng higit 2 sako ng mga basura ang nahakot sa Manila Baywalk Dolomite Beach kasunod ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, Department of Environment and National Capital Region, katumbas ito ng halos 60,000 kilo ng basura. Kabilang sa mga nakuhang basura, ang mga damit, tsinelas, plastic bottles at iba pang plastic materials, styrofoam, wooden debris at iba pang materyales. Inihikayat ng DENR ang publiko na itapon sa wastong basurahan ang kanilang mga kalat. Nagpaalala ang Department of Education sa public teachers na iwasang gamitin sa kanilang online content ang mga estudyante. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hinihimok ng DepEd ang lahat ng pampublikong guro na iwasan ang ganitong practice at panatilihin ang profesionalismo. Pinapaalala rin ng ahensya sa mga guro na panindigan ang kanilang sinumpaang tungkulin at patuloy na maging huwaran sa kanilang mga mag-aaral. Nakarating sa atensyon ng Department of Education o DepEd ang ilang mga insidente na kinasasangkutan ng ilang mga pampublikong guro na ginagamit ang kanilang propesyon sa paglabas ng mga content online, kabilang ang content na gumagamit o nagpapakita ng mga learner na labag sa ethical standards at sa polisiya ng departamento. Pinag-iingat ngayon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang publiko sa mga AI-generated scam. Modus ng mga scammer na gamitin ang itsura ng isang opisyal o maging ang ilang ahensya ng pamahalaan upang makapangloko sa pamamagitan ng Fund Recovery Service. May ulat si Lea Ilagan.
Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya sa bansa, nag-evolve na rin ang estilo ng panluloko ang mga scammer. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Major General Wilson Asueta, bagong modus ng mga scammer ang fund recovery scam, kung saan gumagamit ang mga ito ng mukha ng ilang opisyal at ahensya ng gobyerno gaya ng Anti-Cybercrime Group at CICC na umano'y tutulong sa kanila para mabawi ang na-scam na pera. Target aniya ng mga ito ang mga individual na nabiktima na ng panluloko. Sila ay mayroong mga posted through social media platform na generated AI videos and photos depicting PNP, ECG, CICC. Then they are enticing to the public that they are authorized recovery and legal platform. So when in fact, they are also a scammer group. Iginiit ni Major General Asueta na hindi kailanman naging konektado ang PNP-ACG sa anumang fund recovery service. Sinabi pa ng General na oras na magtagumpay na ang mga scammer sa panghihingi ng pera, bigla na lamang maglalaho ang mga ito. So ang modus nila, mayroon na rin natatawag sa iyo na pulis, abogado at financial expert. Pag-uusapan ang procedures or pamamaraan paano ma-recover ang mga nawalang pera. So kinalaunan, hihingihan kayo ng pera for fees or initial transaction mechanism payment. Then after that, pag bibigyan kayo ng update, then hihingihan uli kayo ng mga panibagong bayad. Then mawawala na lang sila bigla sa social media platform or i-deactivate nila ang kanilang Facebook page. Babala ng ECG sa publiko, ugaliing mag-verify at huwag basta-basta maniniwala o magtitiwala sa video o boses ng kakilala o maging ahensya ng gobyerno na nanghihingi ng pera. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Under review ng Department of Justice ang formal extradition request ng United States para kay KOJC founder Apollo Kibuloy at dalawa pa nitong kapwa-akusado matapos itong matanggap noong August 7. Ayon sa DOJ, kailangang makumpleto ang mga requirements sa ilalim ng Philippine-US Extradition Treaty kabilang ang dual criminality at maaring sabay na umusad ang extradition process at mga local criminal case ni Kibuloy. Going back to Article 11 of the RP-US Extradition Treaty, it will allow for a simultaneous track or a simultaneous processing. So what I'm saying is we can file the petition for extradition. It can be heard by the trial court. And at the same time, the criminal cases that Mr. Kibuloy is facing can also run at the same time. Now, as to how pag umabot na dun sa point na extradition is ordered by the court, ano yung magiging next step? That is something that would have to be studied further by our office. Samantala, inihayag rin ng Chief State Counsel na ang Pilipinas ang sasagot sa gastusin sa paghahain ng extradition case habang ang nag-request naman na bansa ang siyang gagastos sa paglilipat sa isang i-extradite na individual. Dito sa Pilipinas, nahaharap si Kibuloy sa mga kasong qualified human trafficking at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination Act. Ipinakita ni Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela ang posibleng plano ng China para sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ang tuluyang pag-militarize dito na anyay maaring magkumpleto sa tinatawag niyang Iron Triangle ng China sa South China Sea. Makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung nakikita ni Tariela na plano ng China para sa Bajo de Masinloc at bakit ito mahalaga sa Pilipinas?
Aga, ayon kay Rear Admiral J. Tariela, posibleng plano nga ng China na tuluyang imilitarize at kontrolin ang Baho de Masinloc na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagtatangka nitong palakasin ang control sa South China Sea. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Tariela na ang Baho de Masinloc na lamang ang natitirang bahagi ng tinatawag niyang Iron Triangle ng China sa South China Sea. Mahalaga ang lugar dahil sa strategic location nito malapit sa Basi Channel at sa mga pangunahing shipping routes. Ayon kay Tariela, 1/3 ng global shipping ang dumadaan sa South China Sea. Kaya kung magkakaroon ng military presence ang China sa Baho de Masinloc, ay maaaring maapektuhan hindi lamang ang seguridad ng Pilipinas kundi pati ang international trade at freedom of navigation. Dagdag pa niya, maaaring gamitin ang naturang posisyon para bantayan ang freedom of navigation operation sa lugar. At yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Kinumpirma ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga kay General Antonio Navarrete bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kasama rin sa nakumpirma ang appointment ng 37 pang mga senior military officials. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Formal nang inaprubahan ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga kay General Antonio Navarrete bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kasabay nito, kinumpirma rin ng CA ang appointment at nominasyon ng 37 iba pang generals, flag officers at senior officers mula sa iba't ibang sangay ng AFP. Sa plenary session, sinabi ng Committee on National Defense na pasado sa pagsusuri ang lahat ng 38 opisyal at handa silang gampanan ang mas mataas na responsibilidad. After exhaustive scrutiny, our committee is fully convinced of their readiness for these higher ranks. We harbor no doubts regarding integrity and capacity of these 38 candidates. Pinagbatayan ni Representative Aquino ang record ni Navarrete bilang dating Commanding General ng Philippine Army at Commander ng Western Mindanao Command. Nagpahayag din ng suporta si Senator Bongo sa confirmation ni General Navarrete maging sa iba pang military officials sa sakripisyo ng mga ito para sa kanilang mga pamilya alang-alang sa kanilang serbisyo. Particularly to General Antonio Toto Navarrete, kasalalay sa iyong mga kamay ang more than 160,000 strong officers at personnel na bumubuo ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ang kapakanan ng mahigit na 110 million Filipinos. Samantala, sinabi naman ni Senator J.B. Ejercito na may malawak na karanasan si General Navarrete para pamunuan ng sandataang lakas matapos ang mahigit 3 dekadang serbisyo sa militar. Binigyang diin rin ng senador ang kahalagahan ng patuloy na suporta ng Kongreso sa AFP Modernization Program. Our soldiers, sailors, airmen, and marines must also be given the proper equipment, capabilities, training, and resources they need to fulfill their sworn oath to defend our country effectively. Kaya patuloy po natin susuportahan ang responsable at sustained modernization ng ating armed forces. We will work to ensure that AFP receives the resources necessary to build a credible, capable, and modern defense posture, while making certain that every peso entrusted by the Filipino people is spent wisely and effectively. Sa kanyang confirmation hearing, sinabi naman ni General Navarrete na nagsimula na ang AFP sa pagsubok ng drone systems. Layunin nitong makatulong sa pagpapalakas ng maritime domain awareness at iba pang kakayahan ng militar sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Kabilang sa mga nais pang palakasin ng AFP ang unmanned systems, communications at joint command and control capabilities. Si General Navarrete ang ikalawang AFP chief na itinalaga sa ilalim ng Republic Act No. 11939 na nagtatakda na maximum na 3 taon sa panunungkulan ng Chief of Staff. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Dalawang na-aksidenteng motorcycle rider ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa magkahiwalay na lugar. Isa ay naaksidente dahil sa aso, ang ikalawa ay nabangga ng isang pick-up. May ulat si Lizelle Nael. Ayan na nang kabutang nila po sa mga dagdagan sa Vietnam. Oo, masir iba makulo? Pero, ay, ano lang kaya, alam ko man sa dirito na natumba lang kayo. Pauwi na ang 32 anyos sa motorcycle rider na ito mula sa isang kasiyahan ng magkakaibigan nang napadaan sa madilim na kurbada sa Barangay Carriedo, Gubat, Sorsogon nitong Martes, August 11. Aksidenteng nasagasaan ito ang isang aso na nasa kalsada na naging dahilan ng pagkawala ng kontrol sa kanyang manibela. Bale, nasa kalagitnaan po ng Ruby team papuntang Bulusan. Makasalubong po namin ang isang motorcycle rider sa Gubat Road, particular po sa Barangay Carriedo, na kung saan ay cement lang dahil lang po sa tumaang aso. Nadaanan ng UNTV News and Rescue ang nasabing lugar kaya't agad na natulungan ng rider. Nagtamo ang rider ng mga gasgas sa kaliwang tuhod, kaliwang kamay at minor laceration o hiwa sa baba nito. Nilapatan ng team ang rider ng paunang lunas sa pamamagitan ng paglinis sa mga sugat nito, pagkontrol sa pagdurugo at paglagay ng gasa sa sugat nito. Sigurado kasi kaya pa. Paano kasi pagkabangga, paano pagkahulog mo sa ano? Natandaan mo pa? Pagkahulog mo sa kalsada? Yung aso po. Aso. Di man nabagok. May naka-helmet pa. Tumanggi na ang rider na magpadala pa sa ospital, kaya iniendorso na lamang ito sa mga barangay official. Inasistihan rin ng team ang rider na maayos ang kanyang motorsiklo para siya ay makauwi. Habang naka-roving duty, isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team mula sa DRRMO Bacolod City tungkol sa isang vehicular accident sa corner Araneta Magsaysay Street, Barangay Singkang, Bacolod City kagabi August 12. Agad namang rumesponde ang team upang maasistihan ang pasyente. Ang pasyente ay nadatnang nakaupo sa tricycle na nasa gilid ng kalsada, kasama ang ilang otoridad at bystanders. Alin ka ulit, sir? Alin ka sumak, tapos? Pagpunta nito ang taon, kayo mga-artist rin ko sa amin ng talaga. Sir mo, kaya taon friend, lang nagtuanaw. Tapos? Tapos, siya kapag buwan sa bangga, kaya ako, nang arin ako dito, pagkasina ko, wala ako guro na matian, wala or ano. Tapos sa muna to na, abi ba yung makingagaw po ko nga hindi ako malapot, kiling pag ano, nalapot ko sa tumpang. Ali sa tumpang, galing kaya mo motor sa likod, sir? Kaya yung kaon, rin natabog ko. Nagtabog ka, tapos nalapak? Ang motor? Ayon sa biktima, binagalan niya ang pagtakbo habang papasok sa isang intersection nang bigla na lang siyang binangga ng isang pick-up. Ayon sa pasyente, ay nagminor ito ng kanyang pagdala ng motor dahil papasok po siya ng intersection at biglang may bumangga sa kanya na pick-up. Ito ang dahilan upang siya ay tumilapon sa gilid ng kalsada at ang kanyang motor ay kinaladkad ng pick-up. Ang pasyente ay nagtamo ng pamamanhid sa kanyang kaliwang hintuturo sa kamay at gasgas sa kaliwang paa. Ang imo pilas ni sir sa tail, sir, sakit na hindi? Update lang. Update. Agad namang nagsagawa ng assessment ang team at nilapatan ng paunang lunas ang pasyente sa pamamagitan ng paglinis sa mga sugat nito. Sure ka, sir, nga hindi ka magpadala sa ospital? Ito na, sir. Okay lang mo ko, sir. Ito wala mo na. Hindi ako nakapangaman mo contest kung ano. Okay ka man nalipungan, sir, no? Okay man galingin yung mulo, kasapahon? Wala man. Tumanggi na ang rider na magpadala pa sa ospital. Maayos namang na-turn over ng team ang pasyente sa police personnel para sa karagdagang investigasyon sa pangyayari. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688.
kasama ang Sorsogon at Negros Occidental News and Rescue Team, Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sarado sa mga motorista ang isang bahagi ng Governor Bado Dangwa National Road sa Tublay, Benguet matapos masira ang rock netting sa slow protection at bumagsak ang mga bato sa kalsada. Samantala, ipinagpaliban muna ang nakatakdang pagbubukas ng arboretum sa Baguio City dahil sa bumagsak na malaking puno at pagkasira ng isang bahagi ng bagong walkway. Narito ang report ni Alan Manansala. Patuloy ang clearing operation ng Provincial Government of Benguet sa Sayatan Pusos Provincial Road Section sa Tublay. Isinagawa ang operasyon matapos isara ng tuluyan ang Bango Section ng Governor Bado Dangwa National Road dahil sa landslide. Ginagamit ngayon bilang alternate route ng mga light vehicle ang Sayatan Pusos Provincial Road. Inaasahang magpapatuloy ngayong araw ang final clearing operation sa nasabing road section. Naka-preposition na sila actually nung wala pa yung Luis, Maymay, and nandun pa rin po sila tumutulong in case may mga kailangan ilagay, lalong as precautionary measure sa ating mga dumadaan na mga transportation groups na dumadaan, and nandun po sila para i-assist. Patuloy naman ang assessment at coordination ng Department of Public Works and Highways, Office of Civil Defense at lokal na pamahalaan sa apektadong road section. Sa Baguio City naman, isa ring pasilidad ang napinsala matapos ang ilang araw na matinding ulan at hangin. So nandito tayo ngayon sa Arboretum, kitang-kita natin yung na tumba na kahoy. Yan o, nasira yung Arboretum. Yung puno, layo niya. Doon pa. Yun, doon. Tinatayang nasa 30 metro ang haba ng punong bumagsak sa bagong walkway ng Arboretum. Makikita pa ang layo ng pinanggalingan nito bago tumama sa pasilidad at magdulot ng pinsala. Ayon sa management, healthy at walang nakitang senyales ng pagkahina ang puno bago ang masamang panahon. Pero dahil sa matinding ulan at hangin, maaaring maapektuhan ang pagkakaangkla ng mga ugat sa lupang nababasa at nalalambot. Yan, natamaan niya yung Arboretum natin. Kaya dahil dito hindi tayo makaka-open sa September 1 dahil nakakatakot na to. Dahil sa pinsala, ipinagpaliban muna ang nakatakdang September 1 opening. Isinasagawa na ang clearing, repair at masusing safety assessment sa mga puno, walkways at iba pang pasilidad bago muling buksan ang lugar sa publiko. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagtungo sa Kalumpit, Bulacan si DPWH Secretary Vince Dizon para bisitahin ang ongoing flood control projects sa 3 barangay na nakakasakop sa Kalumpit River. Mula sa Kalumpit, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano yung plano ng DPWH Secretary Vince Dizon at bakit sila nag-ikot sa lugar? Magandang tanghali aga. Plano kasi ng DPWH na maayos at matapos na itong mga nakatenga na flood control project dito sa 3 barangay sa Kalumpit, Bulacan. At inalam din ng DPWH yung kalagayan ng mga nakatira malapit sa mga ilog. Kung sakasakali ay magsilikas na rin ang mga ito dahil delikado na sa lugar. Sabay-sabay na sumakay ng bangka at rubber boat patungo sa ginagawang dike ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways at local government official ng Kalumpit. Kanina, personal na pinuntahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang
project. Kasama nito si Engineer Kenneth Edward Fernando ng Bulacan 1st District Engineer Office at si Kalumpit Mayor Lem Postino. Pero bago makarating sa ginagawang dike sa Kalumpit, nahirapan muna ang mga bangka at sakay ng DPWH na makapasok sa ilalim ng. Ayon kay Secretary Vince Dizon, nais itong ayusin ang ginagawang dike sa Barangay Calison, Bulusan at Prances. Lalo't problema sa lugar na hindi ito natapos dahil sa naging anomalya sa flood control projects. Ayon kay Secretary Dizon, nahinto ngayon ang ginagawang dike ng DPWH sa Kalumpit. Pero sakaling maging maayos ang panahon, tatapusin nila ang dike sa buwan ng Marso sa susunod na taon. Ayon kay Secretary Dizon, habang ongoing ang flood control sa Calison, may offer ang DPWH sa mga nakatira malapit sa binabang dike na advance na 20,000 pesos para magamit nila bilang rental subsidy para kaalis sa binabang lugar. Paliwanag ni Dizon, kausap na nila ang DOTR para bigyan ng permanenteng bahay ang mga nasa 70 residente na nakatira malapit sa dike. Anya, may 100 na units na pabahay na ibibigay para sa mga nakatira sa ginagawang dike. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Nagwagi ang AFP Cavaliers at Office of the President Bagong Pilipinas sa una nilang mga laban sa simula ng quarterfinals game ng UNTV Cup Season 12. Narito ang ulat ni JP Nunez. Next. Unang basket. Oh, what a wonderful play. The left flank pulls up from the left. Drops 2 in a row. That's the left and wide open. He likes that spot. Simula na ang mas matinding mga bakbakan sa hardcourt ng UNTV Cup Season 12 ngayong nag-umpisa na ang quarterfinals game sa Paco Arena sa Maynila nitong Miyerkules, August 12. Sa first game ng pagtutuos ng AFP Cavaliers at Comelec Vanguards, nakuha pa ng Comelec Vanguards na ungusan ang Cavaliers sa umpisa ng first quarter. Subalit mas namayagpag ang opensa ng Cavaliers para tapusin ang unang yugto sa score na 26-19. Sa second frame, lalo pang lumobo ang kalamangan ng Cavaliers para tapusin ang first half with a double-digit lead, 46-35. Nagawang ibaba ng Vanguard sa single-digit lead ang kalamangan ng Cavaliers sa third quarter at 1 puntos na lamang sa fourth quarter. Subalit hindi nila kinaya ang tikas ng Cavaliers para makuha ang panalo. As the buzzer sounded, lamang ng 7 puntos ang Cavaliers sa final score na 85-78. Hinirang na best player of the game si Darwin Cordero na umambag ng 22 points, 9 boards at 3 steals. Yung Comelec, grabe sila. Ang laro nila from first to fourth quarter, hindi nagbabago yung tempo nila. Grabe yung hustle nila sa depensa. So bago kami mag-start maglaro, sinabi ko lang sa mga boys na i-control namin our boards at saka sinabi ko lang na kung sinong kung sinong willing na manalo dito sa game, siya yung makakuha ng panalo. On with a good fake. This is going to work and that's a big shot. Litonwa down the box. Oh, great pass. Sa second game, naging dikit din ang unang yugto ng tapatan ng Office of the President Bagong Pilipinas at Judiciary Magis. Pero sa pagtatapos ng first quarter, hawak ng Bagong Pilipinas ang kalamangan sa score na 27-18. Sa simula ng third quarter, muling nakatapat sa opensa ng Bagong Pilipinas ang Magis nang maitabla nila sa all 40 ang score. Nagpalitan lang ng scoring ang dalawang koponan at ilang beses ding nagkaroon ng deadlock hanggang sa mga huling minuto ng fourth quarter. With less than 2 minutes remaining sa fourth quarter, muling naging agresibo ang opensa ng Bagong Pilipinas para ibuslo ang kanilang mga inside shooting at free throw shots. Sinarhan nila ang laban sa final score na 77-69.
Best player of the game si JP Sarsha ng OP Bagong Pilipinas na kumamada ng 16 points at 5 rebounds. Sa training namin tsaka sa magandang game plan ng mga coaches. Yun, syempre sa mga tiwala rin namin isa't isa bilang mga mag-aakampi. Samantala sa pagpapatuloy ng quarterfinals sa August 16, araw ng linggo sa Paco Arena sa Maynila, unang magtatapat sa first game ang Comelec Vanguards at Office of the President Bagong Pilipinas ng alas 3 ng hapon. Sa second game naman ang pagtutuos ng Judiciary Magis at AFP Cavaliers ng alas 4:30 ng hapon. Dalawang team lamang ang aabante sa quarterfinals para naman makatapat ang naghihintay na mga kupunan ng Ombudsman Graft Busters at PNP Responders. Abangan ang next game sa quarterfinals na mapapanood rin sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nice pass. Oh, what a big pass! Ganda sa playmaker. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13, na nagsasabi, "Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.